Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol at welcome back po ulit sa aking YouTube channel. At ngayong araw nga ay nakaready na naman tayo para bumiyahe. Kaya samahan niyo ulit kami mga idol para sa bago na naman nating episode. Kasama ko nga pala ngayon si Utol Dennis at ang aking bangkero. Kaya bali tatlo kami ngayon. Dito na kami sa spot mga idol. Oras natin alas 8:43. 2 oras na biyahe. Napakalinaw ng tubig. Kaya lang malakas ang current. Grabe. Oh. Pambira. Kasi rin. Napakalakas ng current. Grabe, lakas ng agos. Oh, parang maandar yung bangka. Ang lakas ng agos. Okay, baba na tayo mga idol. Alas 9:24 na ng umaga. Si Utol na yun na, bumaba na. Let's go, dive safe. Grabe, lakas ng agos. Nakababa na ng bangka kaya nagload na muna ako ng SG. Kaya samahan niyo ulit ako mga idol. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, pa-subscribe na rin. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang naka-update sa mga bagong videos na ilalabas ko dito lang sa YouTube channel. Sasabayan lang natin mga idol ang agos kung saan pupunta. Malakas ang current kaya sinabayan ko lang ito kung saan papunta. At sa una kong ang drop dito, isang king makagad ang nakita ko. Pero nasa malayong parte. Sinubukan ko pa rin ito at nagpakasakali ako na lumapit ang isda. At habang pababa ako sa bahura, ginagalaw ko ang SG para mapansin ang isda. Pero dire-diretso lang ang isda kung saan direksyon ito papunta. At hindi ako napapansin. Sabay sa agos ang direksyon ng isda hanggang sa hindi ko na ito makita. Kaya umahon na lang ako. Mahira. King Max sana. Makalayo. Ha! Hello? At hindi pa man ako lubusang nakakaipon ng hangin habang nasa ibabaw ako. Isang GT naman ang nakita ko sa baba. Kaya nag-drop ulit ako. At habang pababa nga ako ay palapit sa akin ang GT. Pero hindi ito tuluyang lumapit at nag-ibang direksyon ito. Sayang, at malaki na sana ang GT o Giant Trevally. Pero hindi natin nakuha. Dalawang isda kagad ang nagpakita pero hindi man lang tayo nakabawas ng isa. Sa sumunod ko na drop, tiningnan ko naman ang malaking butas na ito. Tagusan kasi ang butas na ito at madalas ako nakakakuha dito ng mangrove snapper. At pagsilip ko nga, isang marbled grouper naman ang nakita ko. Papasok na sana ito sa ilalim pero sinundan ko ito ng tira. At nadali nga natin. Hindi man tayo pinalad sa dalawang isdang unang nakita, nakabawi naman tayo sa pangatlo.
At yan ang naging unang isda na nakuha ko mga idol sa araw na to. Isang marbid grouper at malaki na rin. Unang isda natin mga idol, marbid grouper. Alas 10:17. Sa part naman na ito, habang nasa ibabaw ako, isang blue spine unicorn naman ang nakita ko sa baba. Kaya nag-drop na rin ako at dahan-dahan pa baba habang naka-free pull. Hanggang sa nakalapat na sa bahura at nandiyan pa rin ang isang blue spine unicorn. Malayo pa ang isda kaya naghintay tayo ng ilang segundo. Hanggang sa napansin tayo ng isda at dahan-dahan na lumalapit. Kaya nang maklose ko ang gap ay agad kong tinira. At nakuha nga natin ulit ang pangalawang isda, isang blue spine unicorn at malaki na. Wala ang isda natin, unicorn, malaki na. Medyo 3 kilo. At matapos kong makuha ang pangalawang isda, tinawag ko na rin ang bangka dahil tanghali na at para kumain na muna. Meron na rin tayong dalawang isda habang isa namang kayotol. Baka na tayo ulit mga idol. Pag-alaw na lang, alas 12:58 na. Si Utol bumaba na rin. Right, let's go, dive safe ulit. At ito na ang sumunod kong drop, kung saan grupo ng Oriental Sweet Lips ang nakita ko sa part ng bahurang ito. At malalaki na ang mga ito. Kaya nang makalapat na ako sa bahura ay hinintay ko ang paglapit ng mga ito. At mabilis akong napansin ng isa, kaya ito na ang naging target ko.
At nang maklose ko na ang gap ay tinira ko na. Magandang naging patama kaya nakuha natin ang isang Oriental Sweet Lips. At yan ang pangatlong isda na nakuha natin. Malakas pang current. Malalaki na. Asa tol? Ha? Anong sira? Pinahuli daw si Utol na queen fish. At nang maituhog ko na nga ang isang Oriental Sweet Lips at nakaready na ang SG ay muli kong binalikan ang mga kasama nito. At meron pa nga akong isang nabutan pero labas-pasok na ito sa butas kaya kumuha ako ng tamang tsimpo. At nang makalapat na nga ako, sakto naman na nasa labas na ito kaya hinintay ko na lang ito na lumapit at mabilis nga ang paglapit nito kaya nakuha natin ulit. Mahilig magtago. Dali pa rin natin. Pangalawang Oriental Sweet Lips. Lagyan natin sa bangka. Dahil malakas pa rin ang current. At matapos na may lagay sa bangka ang dalawang isdang nakuha habang nasa ibabaw ako ay grupo naman ng Rainbow Runner ang dumaan sa tapat ko. Bumaba na rin ako para sundan ang mga ito at makabawas ng isa. Pero habang pababa ko ay napansin ako ng mga ito kaya mabilis itong lumapit at dito na ako pumili ng isa. At nabawasan nga natin ng isa ang grupo ng mga Rainbow Runner. Mahigit 1 kilo na rin kaya panalo na. Ang dami. At matapos ko na may tuhog ang isang Rainbow Runner at nakaload na rin ang SG, ay napansin ko na nandyan na naman ang grupo nila.
kaya binawasan ulit natin ng isa. At nakuha nga natin ulit. Pangalawang rainbow runner na nakuha natin. Rimburanit ulit, pangalawa. Malaki na. May 1 kilo. Sa sumunod ko naman na drop, napakalaking igat ang nakita ko dito sa part ng Bahura, pero hindi yan ang target natin. Kaya kaliwat kanan ang ligong ko dyan habang naghihintay na may lumapit na isda. Hanggang may napansin ako sa unahan na 2 Lugnos Emperor. Pero napakalayo pa ng mga ito, kaya naghintay ulit tayo ng ilang segundo habang tinitingnan kung nasaan ang igat, at nagtago na rin ito. At lumipat ako ng posisyon dahil nasa taas na parte ako ng Bahura at papalapit na rin ang 2 Lugnos Emperor. Pero meron palang isang rinjab fish na mas nauuna dito sa 2 Lugnos Emperor, kaya ito na ang naging target ko. Tinamaan naman ang isda pero sadyang napakalayo pa nito, kaya hindi lumusot yung clapper at hinayaan ko lang ito na hilahin ng shooting line hanggang sa nakawala ito. Sayang, at malaki na sana ang isang rinjab fish pero nakawala lang. Sa sumunod na drop habang naghihintay, isang GT or Giant Trevally ang mabilis na lumapit, kaya inabang ko na ang SG at siniguro kong patama. At halos lumusot pa yung shafting natin, at dahil malaki na ito, malakas na ring humila. Dahil tayo ng giti. Tinawag ko na rin ang bangkero para mailagay sa bangka ang mga nahuli kong isda. Oh, nasa loob na. Umira. Pasok sa bunganga. Okay na. Mga 4 kilos na siguro.
Ilalagay natin sa bangka. Matapos may lagay sa bangka ang mga nahuli kong isda, ay ito na ang sumunod kong drop, kung saan dalawang green job fish ang galing sa may bandang likod ko. Kaya pinihit ko ang SG at hinintay ko ang paglapit ng dalawa. Kumuha na rin ng tamang tiyempo at kung alin yung mas nauna. At papalapit na nga ang isa, kaya itinutok ko na ang SG at tinira ko na. Medyo mababa ang naging patama, kaya pumalag talaga ng gusto ang isda dahil malaki na nga ito at malakas nang humila. Pero patas ang direksyon ito, kaya hindi na tayo nahirapan. Ayos. Ayos. Nauna na sa ibabaw. Green job fish. Matapos kong makuha ang isang green jump fish, ay tinawag ko ng bangkero dahil hapon na at para umuwi na rin. Alas 5:09 na. Uwi na. Uwi na tayo. Fish. Oh, puno na. Bumutas siya.
Shout out kay Armando Suaverdes from Cabugao Bato, Catanduanes. Kay Elmer Marcon, Renan Ligas from Saudi Arabia, Riyadh. Felix at Nora Longkop from Norsagaray, Bulacan. Felix Kiroy from Lapu-Lapu City. Reynaldo Kalinisan from Bacoor, Cavite. Franz Kalimutan from Apupong, General Santos City. Bibin Borlagdan Channel. Jimmy Gasu Dulay from Bulan Sursugon. Leopoldo Orsal at sa kanyang asawang si Marilo from Quezon City. Tata Untoy Puji Edward from Quezon Province. Shirlita Intas from Dinagat Island. Pancho Pantino from Rapu-Rapu Albay. Joseph Atutubo, Jay Manalo, Espero ng Iba Sambales. Shoutout po sa inyong lahat mga idol at maraming salamat po. Ipakilo pwede. Ay, ipakilo tabi na ko ano kay pulis. At ito na mga idol ang kinita natin ngayong araw. Bali 4,756 pesos. Ayan. Okay na naman. Thank you ulit sa biyaya. Alright.